Yon. Good morning po sa inyo, no, mga lods. Magandang umaga. Ito. Exercise muna tayo. Medyo itong last nakakaraang araw, medyo yun. Wala na talaga tayong uploaded na video sa ating FB page. So yun mga lods, no. Ito, nag-exercise tayo dito. Yan, pakita ko lang sa inyo yung view. Yan. Ganda mga lods, no? Yan. So, yun. Kailangan din natin mag-exercise kahit paano. Ayan. No? Papawis lang. So, yun mga lods. Magkakaroon tayo ng konting pagbabago sa ating FB page, sa ating topics, no. Pero ganun pa man, bumibili pa rin naman tayo ng mga antiques. Ayun. I-topic ko rin dito ngayon kung ano yung mga binibili natin. Tapos syempre magkakaroon tayo ng mga vlogs about sa mga historical structures dito sa atin sa Luzon, or so kung meron tayong makitang mga lumang historical na yun nga, mga built heritage. O yan, yan, ganda mga lods, grabe, So yun, tagal tayong walang vlog sa ating antique page. So yun, mga binibili natin. Actually, ang daming nang nakapag-PM sa akin na mga nagbebenta ng lumang gamit. Yung iba doon, nabilang ko, yung iba hindi. Kasi yung iba hindi naman talaga nabibili. Pasensya na kayo. And then dun sa iba na hindi ko rin nabilan kasi nga hindi kami magkasundo sa presyo. At alam na, syempre pag alam ko nakikita tayo, tsaka ko siya binibili. Pero pag hindi ko siya binibili. Lalo na pag wala na sa ating budget, no mga lods. Kasi yun nga, hindi naman ganun na kadaling bumili rin. Kasi nga maraming sobrang dahil nagbebenta rin. Hindi naman ganun lahat kaganda. Pasensya na kayo Ayun tignan nyo to, ang ganda Janitor fish kinakain yung water lily. Kaya bulok na. I think this is a fish pond So yun, simulan natin ang ating mga binibili mga lods. Isa sa ating mga binibili, syempre mga antigong gamit. Andiyan na pumapasok, marami kasing type ng antigo mga lods Yung mga ayan. Syempre nandiyan ang mga iba-iba kahoy, mga woods, antique frames, mga kagamitan, tambourines, ano pa ba? Mga antigo, mga yan, paanong makina. So sa paanong makina na panahi, yung may tinatawag tayo na gagamba. Meron din diretso. Yung diretso which is yun yung modern. May pagka ano pa siya. Kaya kasi sinabing modern, hindi naman siya ganun, hindi siya antique pa. Yung antique, ang masasabi nating antique is yung gagamba, yung spider. Hindi naman ganun kalaki yung bentahan niya sa market. So kung magbebenta kayo, expect nyo na hindi ganun talaga kataas. Kasi nga, sobrang dami pa kasi niyan yung mga paano makina. Yung gagamba. Ang bilihan lang naman nun is, ako, pag binili ko siya, 1.5 to 2K, binibili ko. Mahirapan pa akong i-sell yun. Kita na kayo dun. Kasi ang bababa lang sa market iba hindi nga mabili. Kasi ang dami, katulad niyan, meron ako sa bahay. May marami pa akong mga ganyan na paanong gagamba. Ayun, isa yun, nabibili yun, mga antique. Ano pa? Pagdating naman sa mga paintings, yan, binibili ko rin yan mga lods, no? Sa paintings, iba-iba yan depende kasi sa artist mga lods, no? Hindi lahat ng paintings sabihin natin is mahal, or hindi naman lahat ng luma is mahal din. Kasi nga, it depends pa rin sa artist kung kilala ba siya.
Diyan na pumapasok yung iba, yung mga mabini artist. Hindi naman siya ganun ka mahal din. Although may value naman, depende sa artist nga. Then sa ano pa ang painting, syempre sa mga masters yan, mahal yan eh. Pero it depends kasi, actually, marami rin kasing fake na mga paintings. So, ang hirap eh, mahirap din ito eh, no? So, kailangan natin ipa-authenticate or ipa-check sa mga may alam talaga. Then sa ano, pasok naman tayo sa mga military items, no? Actually, maganda rin kasi na yan, pag-aaralan natin to para alam natin yung mga binibili natin, no? Tsaka yung mga gusto nyong ibenta para ma-discuss dito yung mga nabibili sa hindi. Ano, pagdating sa military items binibili ko. Diyan, pumapasok na yung mga bayoneta, helmet na sundalo. Doon sa magbebenta naman ng bayoneta, which is yung mga common like US na mga bayonet, AFP, hindi naman sila ganun kataas na presyo. So, ayun nga, mag-offer lang kayo sa mga gusto, pero hindi siya ganun kataas ang presyo ng mga lods. Kasi may pagka-common ng mga US bayonet, pero depende pa rin yun. Diyan pumapasok yung mga World War II na bayonet, yung mga PAL, yung UC, yan, yung mga maker, yung AFC, yan. Pero isa pa sa mga binibili ko rin yung mga World War II bayonet ng Japanese na Arisaka, no? Yung mas mahaba mga lods, no? 'Di ba? Alam natin ng mga Hapon is mga samurai nga, 'di ba? May pagka sword type kasi 'yun from World War II. Sword type na bayonet ng mga Hapon, no? Ang ano nun is ang kaibahan lang nun sa mga US, mahaba siya. Tapos yung sa Hapon, yung grips niya, wood, it's made of wood. Yung sa ano naman, yung sa US, may pagka short lang siya na maiksi. Ang gamit, ang ano nila doon, yung sa grips niya is yung parang plastic or yung fiber na grips, no? So yun, ayan, no? Enjoy lang natin mga lods, no? So still buying pa rin naman ako. Mag-offer lang kayo ng mga item, any item na luma sa tingin nyo sa bahay nyo, pwede nyo isend sa akin, tignan natin. So pasensya na sa mga hindi natin na-entertain kasi nga yung iba di na makabili-bili. Siyempre namimili rin tayo kasi into business side nga tayo eh, di ba? So yun nga. So pag may sell kayo, PM nyo lang sa akin. Antique Picker Pinas TV. Tagak oh. So yung ano pa ba mga lumang gamit? Siyempre, andyan pumapasok yung mga libro. Yan, bumibili ko ng lumang libro, no? Mga antigong libro. Like ephemeras or any. Kung meron kayo, PM nyo lang ako. Mga postcards yan, lumang litrato. Binibili ko yan. Ano pa? Yan nga, mga tambourine, paineta, gold, 10 karat, hindi nasasanla. Binibili ko yan, no? So yun lang mga lods, no? Sana support pa po sa ating page. Kung sakaling meron kayong i-offer sa akin, yun, PM lang kayo or comment. Thank you po.